kay dating Senador Trillanes. Meron siyang naging interview, mga bossing. Ito ho. Duterte at ma-survive niya itong Ayan. So ngayon no, mga boss, mapapanood nyo ng buo itong video na to doon po sa channel ni Sir Christian Esguerra. No? Puntahan nyo na lang po kung gusto nyo mapanood ng buo itong kapanayam niya kay dating Senador Antonio Trillanes, mga bossing. Ngayon, ipe-play ko po yung kanilang mga boses, maririnig nyo, pero hindi nyo na po makikita yung video, mga kababayan. At dito nga po, sinasabi ng dating senador na kapag hindi napababa si Inday Sara Duterte, si PBBM daw po ang malamang sa alamang na ma-impeach. Pakinggan ho natin, mga bossing. sa prangkang usapan, Senator, no? Yeah. Ano pwedeng mangyari kay BBM kung hindi ma-impeach at matanggal sa pwesto itong si Sara Duterte at ma-survive niya itong political turmoil na ito? What could happen to BBM? Ako, I'm almost certain that hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si Sara. Kung hindi mako-convict, kung hindi ma-remove via impeachment. Bakit? Kasi nakita mo, nagiging siya bolder and bolder, nagiging brazen eh. Ihinto ko po doon, mga kababayan. Magbibigay lang po ako ng opinion ko. Yung nagsasalita po diyan sa interview na yan, si dating Senador Trillanes, mga kababayan. Si dating Senator Trillanes, kung susundan nyo po yung simula nung kanyang paglaban dito sa mga Duterte, mga bossing, ilang taon na din po eh. So siya po yung tao na talagang gustong-gusto niya na po talaga na mawalan ng kapangyarihan itong mga Duterte. So ngayon, nakikita ko na lang po kay dating senador na ito na yung last chance niya sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga po, patas. No? Kasi nga po, mga bossing, balanse talaga, mga kababayan. So ngayon, yung frustration niya na kapag hindi pa nangyari ito na matanggal sa posisyon ang mga Duterte, mga bossing, kumbaga, parang parinig niya na din kay Pangulong Bongbong Marcos na kailangan matanggal mo na yan, ganito, ganyan. Kailangan ma-sure mo nang matanggal yan. No? Pero sa nakikita ko ho, mga kababayan, mukhang malabo. Dahil yung nakikita po nating mga pagkilos, dahil po yung nakikita nating mga galaw naman po ng mga supporter ng dating Pangulong Duterte, paubos naman po sila No? Kung hindi po mapatanggal, mapa-impeach ang Vice Presidente, mga kababayan, wala lang. Tuloy pa din ho, mga bossing. Dahil ang pinakamalabo po, mga kababayan, ang ma-impeach ang presidente. Dahil sa nakikita ho ng ating mga kababayan na patuloy lang po sa pagtatrabaho at patuloy lang po sa paggawa na maganda ang ating gobyerno. Hindi naman po ibig sabihin na hindi na impeach si Sara, tayo naman po babaliktad na. Hindi naman po ganoon Ano po? Hindi natanggal si Sara. Sige, si BBM na lang ang ipapatanggal ko. Total, hindi niya natanggal. Patuloy pa din po ang nakasuporta ang mamamayang Pilipino kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi man mapatanggal, wala lang. Tuloy lang yon. Ganun lang yon. Ano ho? At imposibleng lumakas yung kampo ng Vice Presidente dahil nga po doon sa mga issue na nakikita sa kanila na hindi nila masagot ngayon. Tuloy natin. Sa kanyang mga pagkilos, lalo na pagka na-survive niya ito. Kasi kung wala kang gagawin, the same. Hindi naman yan sila mag-tone down ng kanilang efforts to oust. Yun ang totoo. Yun ang correct, mga bossing. Nakikita ko po sa kampo ng dating Pangulong Duterte, tuloy-tuloy lang ho sila no? Hanggat hindi nila nakukuha ang posisyon, ang pinakamataas na posisyon sa Pilipinas, which is ang pagka-presidente, hindi po hihinto yung mga yan. Ang tanong din ho,
mga kababayan, kung ang mga diskarte po ba nilang gagawin sa mga susunod na hakbang, magiging makatotohanan na po ba? Or parehas lang din po mga bossing nung mga naging diskarte nila nitong mga nakaraang panahon, nitong mga nakaraang taon, nitong mga nakaraang buwan, na puros paninira po, puros walang katotohanan. Siguro ang makikita o sasabihin ng mamamayang Pilipino kay PBBM, mahina si PBBM kasi hindi na ipakulong itong mga 'to na halos puro paninira lang ang ginagawa sa kanya. Siguro ang ating pangulo, hayaan mo na sila. Ang taong bayan naman ay naniniwala sa atin. Importante hindi nila tayo kayang gambalain o hindi nila tayo kayang pigilan doon sa mga trabahong ginagawa natin at patuloy na nagpapaangat sa ating bansa. Tingnan niyo po ang estilo ng ating presidente, mga kababayan. Napakalayo po sa dating pangulo. Yung dating pangulo, utang tayo ng trilyon. Sino ang magbabayad? Bahala yung susunod na administrasyon. Bahala yung susunod na presidente. Tingnan niyo po ang estilo ng ating presidente. Utang ngayong taon, halos 97% na po ako kung hindi ako nagkakamali, yung mga nababayaran niya. No? So sa madakatwid ho, mga bossing, bago matapos ang taon na ito, yung inutang niya, bayad po lahat. Maaari at posible at positibo ako dito, mga kababayan, na matatapos ang termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos na walang maiiwan na utang at may mababawasan na utang o inutang ng mga nakaraang presidente. Mga bossing. Yan po alam ng sambayan ng Pilipino yan. Kaya yung sinasabi ni dating Senador Trillanes na baka hindi matapos ang termino, imposible po yun. Kumbaga, ang nakikita ko dito, yung talagang frustration na lang ni dating Senador Trillanes. Yung mahaba niya ng pinaglalaban, no? Para pag narinig to ni BBM at nasa pool ko siya. At nasa pool ko siya na siya ang mapapaalis para kumilos ang ating presidente, no? Yun yung nakikita ko ho, kaya nasabi ni dating Senador Trillanes yan, mga kababayan. Tuloy. Pero kung hindi mapatalsik, kung hindi mapaalis si VP Sara, yung 2028, mga kababayan, yung 2028, ako naniniwala ho ako. Malaking hamon po yun para sa Vice Presidente sa pagtakbo ng kanyang pagkapangulo. Dahil po, mga bossing, madaming mga katanungan ng mamamayang Pilipino na hindi po nila sinasagot. No? Na mananatili po sa utak o isipan ng bawat Pilipino na, naku po, lumulustay ng pera to. Hanggat hindi pinapaliwanag yung mga yan, mga boss, hanggat hindi sinasabi kung ano talaga nangyari, mananatili sa utak ng bawat Pilipino yun. Sabi ni Nel, hahanap lang ng butas ang Duterte at tamang timing. O yan, yung mga ganyan. Ang tanong, kung ang susunod na mga hakbang ba nila makatotohanan na. Dahil po yung mga nakikita nating hakbang o nakikita nating mga destabilisasyon na ginagawa nila ay panay ho. Mga kasinungalingang kagaya na lang po nung mga sinasabi nilang nagdodroga ang ating Pangulo. Sabi ni Sonia Darnayla, NBI, any update po sa grave threat ni Sara na titigihin si PBBM, si Lisa Marcos at si Mark Ramos? Naku. Martin Romualdez, sana naman kumilos. Isa pa ho yun, mga bossing. Ngayon, tahimik lang po ang politika. Ngayon, wala lang po masyadong mga update sa mga ganyan. Pero pagkatapos ng Pasko at Bagong Taon, nako, tignan nyo po ang January. Ang dami pong pasabog. President Marcos Ang target nila is to get back to power pagka yun ang objective nila So yung pagbalik sa kapangyarihan ng mga dating Pangulong Duterte at ng mga Duterte. Kung 1980s ho, mga kababayan,
ang panahon natin ngayon, walang social media, walang kahit ano, walang napakadaling i-access na internet, mga bossing, malamang po sa alamang. Baka napababa na din po ang ating Pangulo. Kasi wala tayong ibang pakikinggan eh, no? Baka po yung mga kanilang mga isinisigaw, eh yun lang po ang ating mapakinggan. Pero ngayon po, mga kababayan, iba na po yung panahon ngayon eh. Pag sinabi ni Duterte, bangag ang ating Pangulo, ang kapwa natin Pilipino maghahanap na nung ibang mga nung ibang mga ebidensya. Hahanapan na din ng ebidensya yung mga nagsabi nung yon. Nung araw ho, wala eh. Pag nasabi, yun ang balita. Yun na yung paniniwalaan. Ngayon ho, ang kapwa natin Pilipino, nakapagtatanong na, nakangalap na din po ng ebidensya, nakapagsasabi na din po na walang katotohanan yung mga sinabi mo kasi hindi mo mapatunayan. Kasi wala kang sinasabi o wala kang naipakikitang ebidensya. Yun po ang mali sa timing nila. Yung style nila mga boss, pang 1980s. Kung noon nila ginawa yan, eh malamang ho, baka madami na pong naniwala sa kanila. Kaya lang ho, ito po ay panahon na ng internet, panahon na po ng social media, mga boss. No? Kaya madali pong hanapin kung nasaan ang katotohanan at kung yung sinasabi pa ng dating Pangulong Duterte, eh fake news. Kung yung mga paninira ba nila ay fake news. Sabi ni Mando, hindi makakatakbo yan, 20 years, mamumuno si PBBM. Ay, ang sarap nun, Mando. No? Sana nga, madami ang humihiling nung humaba pa at ma-extend pa ang pamumuno ng ating presidente. Whether attempt mag-impeach si President Marcos o hindi, it will intensify and intensify. Yun ang nakikita natin. Tuloy-tuloy pa din sila, mga bossing. Kahit na ubus na from puno yung liwasang Bonifacio, huwag kayong matakot. Mapuno man yung liwasang Bonifacio, mga bossing, 1,000 lang siguro yun. Versus doon sa milyon-milyon talaga na pumunta doon sa mga pa-EDSA dati. No? I-push ang impeachment o hindi, eto pa din po ang mga Duterte, patuloy pa din pong maninira. Patuloy pa din pong gagawa ng mga imbento na mga paninira po sa ating Pangulo. No? So pagka hindi niya to natuluyan, ang nanganganib na ngayon is si President Marcos because again, historically, the political winds change and it would shift doon sa mga frontrunners for the 2028 elections. Sa nakikita ko po dyan, mga kababayan, yung mag-shift daw po, malabo po yun. No? Napakalabo. Kung hindi po ma-impeach ang Vice Presidente, eh, medyo hirap naman po. Hirap naman pong maipanalo ni VP Sara yung kanyang 2028. Yun lang ho yun, mga kababayan. Pero yung pag-shift natin, tara, Duterte na lang tayo kasi hindi mapa-impeach ni BBM. Siguro, meron tayong mga kapwa na sasabihin, si PBBM naman, medyo mahina, may gano'n, no? Pero yung sasabihin mo na, yung mga nagsasabi ng mahina, si PBBM, magsiship na doon, malabo po yun, mga boss. Malabo po yun sa panahon na yun. Ako ho, nakikita ko, in fairness naman po kay dating Senator Trillanes, mga kababayan, nasasabi niya po na si PBBM ang mai-impeach dyan. Kumbaga, may paghamon kay PBBM para bilisan mo na. No? Kumilos ka na, magkamay na bakal ka na, pinagbantaan ka na nga eh. Meron na nga hindi mga maipaliwanag eh. Yun po ang nakikita ko dyan, mga boss. Lalong hihina ang pwersa nila sa Kongreso, hihina ang pwersa nila sa Senado, at sa public at large. When you say you're almost certain na hindi niya matatapos yung termino niya, kung ma-survive ito ni VP Sara Duterte, what exactly do you mean? Are you talking here of ouster through something similar to EDSA 2 or impeachment? Baka siya naman na ma-impeach, di ba? Ano na mga nakikita yung scenario? At this point in time,
And having seen the Dutertes, sinasabi nila mismo, di ba? All options are on the table dyan. Kung ang end nila is makabalik sa pwesto, then gagawin nila lahat. Ngayon, if you're talking about So dito po sa ating bansa, mga kababayan, mangilan-ngilan lang naman po no, yung mga political parties. Ilan lang naman po yung mga malalaking grupo ng politika. Nandiyan yung sabihin na natin yung kakamping. Ako ang nakikita ko hindi man po mapa-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Ang mga kakamping po hindi yan ano tawag dito, hindi yan mag-uumpisa o hindi yan makikisapi o hindi yan makikisama sa pagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre po ang mga loyalista napaka-imposible po na sumama sa pagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga supporter po ng gobyerno, kagaya ko po, hindi ako sasama sa pagpapa-impeach kay Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi lang po na-impeach si BP Sara. Sino? Mga Duterte, mga DDS, sa nakikita nyo po, mga kababayan, yung puwersa po nila na paedsa-edsa, sa tingin nyo po ba, may kakayahan na maipa-impeach po ang ating presidente? Wala ho. No? So yan po, kung hindi ma-impeach ang ating vice-presidente, matatapos pa din po ang termino. Sabi ni Mando, lalo kaming mga INC para impeach si PBBM. Hindi Matatapos pa din po ng ating Pangulo yung kanyang termino. Meron sila ngayon panibago, mga kababayan, yung mga DDS.